Mga igsoon, mayong adlaw. Ang atong hisgutan karon ang kahoy sa Eden o ang kahoy sa Calvary. Ang atong opening text is Genesis chapter 2 verse 9. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Ang atong supporting text nasa Genesis chapter 3 verse 6, Galatians chapter 3 verse 13, 1 Peter chapter 2 verse 24, o Luke chapter 23 verse 33. Mga igsoon, adunay duha ka kahoy nga nakapausab sa tibok kasaysayan sa tao. Ang unang kahoy nagtindog sa tanaman sa Eden. Ay kaduhang kahoy nagtindog sa bungtod sa Calvary. Sa unang kahoy, natao ang sala. Sa ikaduhang kahoy, natao ang kaluwasan. Sa Eden, ang tao mitanaw sa kahoy ug mingon, ako ang magbuot. Sa Calvary, si Jesus mitanaw sa kahoy ug mingon, dili sa akong kabubuton kundili imo. Sa Eden, ang tao miduol sa kahoy aron makuha ang gusto sa unod. Sa Calvary, si Kristo miduol sa kahoy aron bayran ang sala sa kalibutan. Ang unang kahoy nagdala og kamatayon. Ang ikaduhang kahoy nagdala og kinabuhi. Ang kahoy sa Eden ang sinugdanan sa pagkahulog. Sa Genesis chapter 2 verse 9 nagaingon, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Ang Eden, dili ordinaryong lugar. Kini lugar sa hingpit nga relasyon sa Dios o tao. Dito, walay kasakit, walay sakit, walay lubong, kiwa may kamatayon, walay paghilak, apan sa tunga sa tanaman, adunay kahoy. Ang Dios nagbutang og kahoy aron ipakita nga bisan kitugutan ng tao, kinahanglan yapon siya mutuman. Kaya ang gugma nga walay pagtuman, dili tinuod na gugma. Sa Genesis chapter 2 verses 16 ug 17, ingon pa, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. Tanawa, ang grasya sa Diyos, every tree, no? Freely eat. Dili kuripot ang Diyos. Dili siya kontra sa kalipay. Apan, adunay usa ka butang nga giingon niya, ayaw hilabti. No? So, ang Diyos sama sa ginikanan nga moingon,
anak, tanan diri para nimo. Pero ayaw hilapti ang kuryente. Dili tungod kay dautan ang ginikanan, kundili gusto niya maluwas ang anak. Ang balawod sa Dios dili presuhan. Kini usa ka proteksyon. Apan ang problema sa tao, dili makontento sa gihatag sa Dios. Kanunay, adunay pangutana, ngano dili man pwede kana, di ba? O mao kana ang ibuhat ni Eva, no? Sa ilalom sa kahoy sa Eden, ang tao nagrebelde. Sa Genesis chapter 3, verse 1, iyon pa, at God said, tanawa ang unang taktika ni Satanas. Pagdudahan ang pulong sa Diyos. At God said, di ba? Dili na yun siya mingon, salik kang Satanas. Wala. Ang iyang gingon, sigurado ba ka sa gingon sa Diyos? Di ba? So, maayo paminahon. Logical. Pero, hilo di ay. Sa Genesis chapter 3 verse 6, yun pa, and when the woman saw that the tree was good for food, she took of the fruit thereof and did eat. No? So, tanawang progression sa sala. Una, iya pang nakitan. So, nakakita si Eva. Dayon, nana ang pagtinguha. Dayon, iyang gikuha. Dayon, iyang gikaon. Dayon, gihatag na niya sa lain. Di ba? Kang Adan. So, mao gyapon karon. Walay lalaki na imong adik overnight. Walay babae na bungkag ang pamilya overnight. Walay pastor na ulog overnight. Nagsugod tanan sa tanaw lang ko. Try lang. Sikrito lang. So ang sala kanunay, magsugod nga gamay. Pero motubo nga sama o hilo. Diba? Pura nag-anay. Dili murkuba dayon sa balay. Hinay-hinay niyang kanon ng kahoy sa sulod. O kung sa kadlaw, mabagsak na lang kalit ang imong balay mo noon lang. Mao ka na ang gibuhat sa sala sa kalag. Ang resulta sa kahoy sa Eden, kamatayon o pagbulag. So naimulag kita mismo dito sa Ginoo. Sa Genesis chapter 3 verse 7, iyon pa, and the eyes of them both were open. Dili sila na imong Diyos. Naimo silang makasasala. No, sa ilang pagkaon, na imong makasasala na inoon. So sa Genesis chapter 3 verse 8, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God. Ang sala, permi magpatago. So una, excited pa si Adan sa tingog sa Diyos. Karon nga nakasala, nahadlok na siya. Kay mao na epekto sa sala. Kubo niini ang intimacy sa Diyos. Sa Romans chapter 5 verse 12, nagaingon, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. Tungod
tungod sa kahoy sa Eden, no? Adunay lubong o kamatayon. Adunay dugo. Adunay kasakit. Adunay impyerno. Adunay pagkabuak sa pamilya. Adunay sakit sa kalibutan. Every cemetery, no, cementerio is a proof of Eden. Matagnay gilubong nga imong matambungan, nagasingit yun na nga naay naitabo sa Eden. Apan salamat sa Diyos, ang istorya wala nauman sa Eden. Kaya ang Diyos nga naghimo sa kahoy sa Eden, mauusab ang Diyos nga nagandam og laing kahoy dito sa bungtod sa Kalbaryo. Ang kahoy sa Kalbaryo ang tubag sa Diyos sa sala. Ingon pa sa Luke chapter 23 verse 33, there they crucified Him. Sa Calvary, wala na'y tanaman, wala na'y katahom, wala na'y pagka-inosente. Dito, adunay dugo, adunay lansang, adunay kasakit, adunay pagtamay. Ang kahoy sa Eden, kipili sa tao. Ang kahoy sa Kalbaryo, kipasan ni Kristo. So sa 1 Peter chapter 2 verse 24 na kaigon, who His own self bear our sins in His own body on the tree. Notice, no? Tanawar ko niya, on the tree. Ang kahoy nga instrumento sa kamatayon, gihimo sa Diyos nga instrumento sa kaluwasan. Sa Eden, si Adan mitindok isip rebelde. Sa Calvary, si Jesus mitindog isip manodobos. Amen ba? No? So, tagaan na itong exegetical comparison. No? Sa Eden, si Adan nakasala sa talaman. Si Jesus nagantos sa gawas sa syudad. Sa Eden, si iba mikupot sa bunga. Si Jesus mikupot sa krus. Sa Eden, ang tao nagtago gikan sa Diyos. Sa Kalbaryo, ang Diyos mismo ang miduol sa tao. Sa Eden, adunay kahoy nga gidili. Sa Kalbaryo, adunay kahoy nga gidawat ni Kristo. Sa Eden, ang tao mingon, my will, no? Akong kabubuton. Pero si Jesus mingon, not my will, but thine be done. Di ba? Si Jesus, nahimong tunglo tungod nato. Ingon pa sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Sa Old Testament, ang krus, no? Sa Old Testament, ang tao nga gitunglo usay ibitay sa kahoy, no? Ug si Jesus, ang walay sala nahimong tinunglo alang nato. Ang cross
dili aksidente. Plano kini sa Dios, no? Intentional gini siya. Una-una, ang usa ka man nga nakakita sa iyang anak ka silutan, unya siya na niingon, ako na lang, no? Maupod ka na ang gibuhat ni Jesus. Ang silot nga para unta nato, siya ang midawat. Ang impyerno nga unta para nato, siya ang mitilaw sa kasakit. No? Duha ka kahoy, duha pod ka pagpili. Mga igsoon, hangtod karon adunay duha kadalan. Ang espiritu sa Eden, ako ang masunod, akong gusto, akong kinabuhi, no? Puro ako. Pero ang espiritu sa Kalbaryo, ngayon, Lord, imo akong kinabuhi. Luwas ako. Ako makasasala. Ang usa sa kakahoy, nagdala og garbo. Ang usa ka kahoy, nagdala og paghinulsol. Tingali na ka diri karon na minaw. Murag si Adan, nagatago. Nagatago sa imong reliyon, nagatago sa imong kalipay, nagatago sa imong bisyo, nagatago sa imong ngisi, nagatago sa imong ministry, nagatago sa imong trabaho. Apan kabalo ba ka? Bisan nagtago si Adan, gihapon siya sa Diyos. No? Tanawa gali sa Genesis chapter 3, verse 9. Gipangita siya sa Diyos. Adam, where art thou? No? Dili kay wala kabalo ang Diyos. Apan gusto niya nga moangkon si Adan. Ug karon ang Diyos nagapunta na gyapon nimo sama kang Adan. Anak, asa na ka? No? Ang kahoy sa Kalbari nagatawag nimo. Sa Kalbari, si Jesus wala lang gilangsang, no? Gihigugma kaniya. Katong mga lansang para to sa imong mga sala. Katong korona sa tunok para to sa imong garbo. Katong dugo para to sa imong kahugawan. Katong pagbiya samahan aron ikaw dili biyahan hangtod sa kangturan. Igsoon, una-una kadali. Sa Eden, ang tao mikupot sa bunga ug tanan nangamatay spiritually. Sa Calvary, si Jesus mikupot sa cross aron adunay mabuhi. Ang unang Adan, nagdala og sala. Ang ikaduhang Adan, nagdala og grasya. O karon, ang langit o impyerno murag nagtanaw sa imong desisyon. Sa duha, unsa imong pilion? Ang kahoy sa rebelde o ang kahoy sa manunubos? Kay dili ka maluwas pinaagi sa imong pagkamayo. Dili ka maluwas sa imong reliyon. Dili ka maluwas sa imong simbahan. O dili ka maluwas sa imong kwarta. Maluwas ka pinaagi lamang sa dugo ni Ginoong
Hesus Kristo. Iyon pa sa Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dili siya namatay para sa mga limpyo. Namatay siya para sa mga makasasala. So sa Kalbaryo, nato sila'y 3 crosses, 2 choices, 1 Savior, mao si Lord Jesus. Mga igsoon, tulo ka cross, pero duwara ka choice. Ang unang choice, mi-reject. Yung pa niya, save yourself and save us. No? Naagyon ang garbo, na ang control. No? Gani, pagka self-center na agyon. Ang choice number 2, midawat, mi-receive. Gani, mingon siya kang Isus, remember me. Makita na to ang iyang humility, iyang pagtuo, ang iyang pag-surrender. Ayaw pag-ingon, neutral lang ko. Wala ko'y piliyon. Kaya walay neutral sa cross. Now, kung gikapoy na ka sa sala, kung gikapoy na ka sa pagtago, kung gikapoy na ka sa guilt, na ay kahoy sa Kalbaryo na nag-aabot nimo, no? Dili na kinahanglan nga mamatay ka sa imong sala. Kaya dunay namatay para nimo. Baliko na ako, bisan pa, no? Sa versikulo sa John chapter 3 verse 16, yun pa, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Iyang bugtong anak gihatag. So karong adlaw, duol kang Kristo. Ayaw lati nga ulay na. Kaya ang kahoy sa Eden, nagdala og kamatayon. Apan ang kahoy sa Calvary, nagdala og kinabuhing walay katapusan. Sa Revelation chapter 22, verse 14, nagaingon, blessed are they that do His commandments, that they may have right the tree of life. Igsoon, kung gusto ni mo dawaton si Jesus, sulti, no? Ibungat sa iyong baba, no? Ubanan ko ikaw sa iyong pagkampo. Sunod lang, no? Isulti sa iyong baba. Ginoong Isus, kabalo ko nga makasasala ko. Naginulsol ko sa akong sala. Nagasalik ko sa imong kamatayon o pagkabanaw. Dawat ako, limpyuhi ko, luwas ako karon sa imong ngalan. Amen. Igsoon, salamat sa imong pagkampo. O pagkampo ko usab para ning atong na-share nga pulong karong adlaw. Heavenly Father, thank you so much for your word. May this word, no, mabutang sa ilang kasing-kasing, ilang mauna-unahan ang ilang nadungo, nga naay kahoy. Dili lang kahoy sa Eden, kundi kahoy sa Kalbaryo, nga naghatag og dakong kukma, dakong pasaylo, o pagdawat, pagbalik sa among relasyon dito sa among Ginoo nga Amahan, na pagsiuli ang tagsa-tagsa nga relasyon. Salamat kang Isus nga nagpalansang dito sa Kalbaryo.
Salamat sa imong anak nagihatag para kanamo. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.